Hello guys, so ako nga po pala si Baitog and welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, bigyan mo naman ako ng pabor para i-click ang subscribe button at pakidali na rin sa notification bell for more updates. Ngayon araw ay magkakaroon tayo ng kwentuhan tungkol sa pag-ibig, charot. At dahil ito'y tungkol sa pag-ibig, si Piolo ang tagapagsalita dahil expert siya dyan. Nani, kaya wag kayo umalis para di kayo mapalo sa ulo ng ghost visitor. Everything engulfed in flame. Hey guys, ako nga pala si Piolo at welcome sa Bitog Channel. Ngayong araw ang kwento naman natin ay tungkol sa pag-ibig. At dahil kami ni Maricel ay matagal-tagal na rin charot. Ibabahahi namin kung paano kami nagsimula at nagtagal sa pagsasama dahil sa pag-ibig, charot. Isang araw, sa isang mundo kung saan ang mga di inaasahang pangyayari ay nagtatagpo sa kalokohan, may isang kwento ng pag-ibig na kinasasangkutan ng wala pang iba kundi ako, Piolo, at ang kakaibang si Maricel. Ang aming kwento ay isang komedya ng mga pagkukulang na maaaring maihambing lamang sa isang klasikong slapstick na pelikula. Nagsimula ang lahat sa isang kakaibang perya noong isang mainit na araw ng katapusan ng linggo. Nagpasya akong bisitahin ang perya upang tamasahin ang cotton candy at baka manalo ng isang stuffed toy para kay Maricel na kilala sa kanyang pagmamahal sa mga kakaibang bagay. Maliit na alam ko na ang pagbisita sa perya na ito ay magbabago ng takbo ng aking buhay. Habang maladroit akong nagtatangkang sumablay sa isang laro kung saan kailangan kong tamaan ng darts ang mga lobo, biglang lumabas ang aking darts ng malayo sa target. Ang isa sa mga darts ko, sa isang kakaibang pagkakataon, ay tumama sa lobo na hawak ni Maricel. Kasama ng malakas na putok, nagkasabog ang lobo, at nagdulot ito ng ulan ng konfeti sa kanya. Sa sobrang pagsisisi ko at pag-aamin ng pagkukulang, sinubukan kong gawing gantimpala ang isang malaking stuffed toy na panda para sa kanya. Hindi niya maiwasang tumawa sa aking kakaibang pangarap, at doon nagsimula ang aming paglalakbay tungo sa kahayupan at pag-ibig. Agad naming natuklasan si Maricel at ako ay pareho kaming may kakaibang sentido humor. Ang aming mga araw ay puno ng tawanan habang kami ay nagtutungo sa isa't isa sa mga kapuspalad na pagkakataon. Kung kami ay sumubok na magluto ng masarap na putahe na nauwi sa pagbisita ng kagampanan o nawawala sa isang corn maze ng ilang oras, kami ay natagpuan ang kasiyahan sa bawat sitwasyon. Ang aming mga kaibigan at pamilya ay labis na naguluhan sa aming relasyon, nagtataka kung paano kami dalawang tao ay magkasama sa buhay na puno ng katatawanan. Pero hindi iyon mahalaga, kami ay nasa pag-ibig, at ang aming tawanan ay naging pangunahing pagsasanib ng aming pagkakabuklod, isang hindi malilimutang araw. Nagdesisyon akong sorpresahin si Maricel ng isang romantikong picnic sa park. Habang inaayos ko ang lugar, kasama ang mga kandila at malambing na tugtugin, nadapa ako sa picnic blanket, nagpapadala ng pagkain at kutsara sa lahat ng dako. Sa halip na maging galit, si Maricel ay biglang sumabog sa malulutong na tawanan. Itinuturing itong pinaka hindi malilimutang picnic sa lahat. At sa gayon, nagpatuloy ang aming kwento ng pag-ibig, puno ng nakakatawang mga pagkukulang at hindi malilimutang mga sandali. Pinatunayan namin na ang pag-ibig ay maaaring mabuhay kahit sa pinakakomikal na kaguluhan ng buhay. Ang aming kasal, kung saan mayroong dance-off sa pagitan ng groom at bride, ay patunay ng aming natatanging samahan. Si Maricel at ako ay naging kilala bilang ang magkasama na kayang gawing komedyang sketch ang anumang sitwasyon. Ang aming buhay kasama ang isa't isa ay isang serye ng mga punchline at pagkabagsak, at hindi namin ito pababayaan na magbago. Ang aming kwento ng pag-ibig ay naging paalala na minsan, ang tawanan at ang mga di malilimutang kamalian ng buhay ang nagpapahalaga ng isang kwento ng pag-ibig na tunay-tunay na hindi malilimutan. Narito ang aking mga payo ukol sa pag-ibig na kaugnay sa kwento, tawanan ang buhay. Ang pag-ibig ay hindi palaging seryoso at maayos. Sa kwento, nakita natin kung paano ang tawanan ay nagiging pundasyon ng isang matagumpay na relasyon. Kaya't huwag matakot magpakatino at magtawanan ng malakas kasama ang iyong kasintahan, magkaroon ng positibong pananaw, sa kabila ng mga pagkukulang at kapalpakan. Ang kwento ay nagpapakita na ang positibong pananaw ay maaaring magdala ng kasiyahan sa anumang sitwasyon. Kaya't sa pag-ibig, huwag madala ng negatibidad. Alamin ang kabutihan sa bawat pagkakataon, pagtagumpayan ang mga pagsubok. Ang kwento ay nagpakita ng pagsasama sa harap ng mga pagsubok.
Sa pag-ibig, may mga pagkakataon na darating ang mga hamon, ngunit kung magkakasama kayo ng iyong partner, maaari niyong malampasan ang anuman, magkaroon ng iyong sariling kakaibang kwento, huwag tularan ang iba. Ang kwento ni Piolo at Maricel ay kanilang sariling kakaibang kwento ng pag-ibig. Ang inyong relasyon ay dapat maging tunay at totoong para sa inyo. Anuman ang mga pag-ugali o kahulugan nito, mahalin at irespeto ang isa't isa. Sa huli, ang pagmamahalan at paggalang ay nangunguna. Irespeto ang mga kakaibang aspeto at hilig ng bawat isa, at patuloy na iparamdam ang pagmamahal sa pamamagitan ng tawanan at pag-aalaga sa isa't isa. Upang maging matatag at solid ang pagsasama sa isang relasyon, narito ang ilang mga hakbang at mga kaalaman. Komunikasyon. Ang mahusay na komunikasyon ay pundasyon ng matatag na relasyon. Mahalaga na magkaroon kayo ng bukas at malinaw na pag-uusap tungkol sa inyong mga saloobin, pangangailangan, at inaasahan. Huwag takutin na sabihin ang mga bagay na mahirap o sensitibo. Ito ay nagpapakita ng pagtitiwala at paggalang, pag-unawa. Isaalang-alang ang mga pagkakaiba at pagkakaugnay ng inyong mga personalidad, hilig, at mga pangarap. Mahalaga ring maunawaan ang mga karanasan o pinagdadaanan ng inyong partner. Sa ganitong paraan, magkakaroon kayo ng mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa isa't isa. Pagtutulungan. Ang pag-aambag at pagtutulungan ay mahalaga sa pagpapatatag ng relasyon. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay, kundi pati na rin sa pagtanggap ng tulong at suporta mula sa iyong partner. Kapag pareho kayong nagtutulungan, nagkakaroon kayo ng mas malalim na koneksyon, respeto, ang paggalang sa isa't isa, kasama na ang pagpapakita ng respeto sa mga hangarin, opinyon, at mga desisyon ng inyong partner, ay mahalaga. Huwag magdala ng pang-aabuso o pagtataas ng boses. Sa halip, ituring ang isa't isa na may dignidad at halaga, pagsasaya, at pagtutuunan ng oras. Hindi dapat mawala ang kasiyahan at pagtutuunan ng oras para sa isa't isa. Magtakda ng mga espesyal na oras para sa mga date nights o mga paglalakbay kasama ang inyong partner. Ang mga masasayang alaala ay nagbibigay lakas sa relasyon, pagtutok sa positibo, iwasan ang pagpapatangay sa mga negatibong damdamin at hindi makatutulong na mga argumento. Kapag may mga pagtatalo, ituring itong oportunidad na mapag-usapan ang mga issue ng may respeto, pag-unawa, kompromiso. Ang pagiging handa na magkompromiso at magbigay ay mahalaga. Hindi palaging magiging perpekto ang lahat, ngunit ang pagmamahalan ay nagbubunga ng pagiging handa na mag-ayos at maglaan para sa ikabubuti ng inyong relasyon, pagkakaugma, hanapin. At dito na nagtatapos ang ating kwento tungkol sa amin ni Maricel. Abangan mo ang iba pang kwentuhan na i-upload ko habang ako'y naglalaro kasi nga talent ko to. Kung gusto mong bumida sa ating kwento, maaari kang mag-comment sa baba, ilagay lamang ang iyong pangalan at gagawan kita ng kwento tungkol sa'yo. Pakilagay na rin kung anong uri ng kwento ang gusto mong pagbidahan. So, ulitin ko, kung bago ka pa lang sa Bitog Channel, paki-click ang subscribe button at notification bell to be updated sa mga susunod na video.